Magandang araw po sa inyong lahat mga kababansa nating Pilipino. Saan man panig ng mundo, sa rehiyon ng araw. Okay, ang topic po natin ngayon ay bakit may agawan ng teritoryo, bakit may agawan ng kasaysayan, bakit may agawan ng lupa, bakit may agawan ng bahay, bakit may agawan ng human dignity, okay? Bakit may agawan ng buhay? Sabi sabihin, may taong gustong mabuhay, may taong gustong pumatay. So, dahil saan? Okay? May agawan sa nakaw. Okay? So, ibig sabihin, pag nakatira ka sa isang bahay at tinanong ka, sa iba yung bahay na yan, hindi mo mapaliwanag, sasabihin nung nag-aakusa sa iyo, ninakaw mo yan. Diba? Ganun yan. Ganun din sa isang bansa. Pag meron ka isang bansa, hindi mo maipaliwanag paano naging bansa ang Pilipinas, paano ka naging Pilipino. Ibig sabihin, hiniram mo lamang yung nationality mo sa isang taong merong kinalaman sa kanilang kasaysayan. So, ganun po yan. So, inaagaw ang ating bansa dahil merong kasaysayan sila na pinaglalaban ayon sa kanilang mga ancestors. Okay, ganun po yan. Kaya merong agawan. At matagumpay na naagaw ng mga inchik si Dr. C. Rizal at hindi tayo lumaban, hindi tayo pumalag. So, ibig sabihin, hindi natin kilala si Dr. C. Rizal. Yun ang paninindigan ng mga inchik. Kasi kung kilala natin si Dr. C. Rizal, dapat pumapalag tayo. Hindi naman inchik si Dr. C. Rizal eh. Kaso, inilagay sa ating mga libro, sinulat ng simbahan na siya ay isang inchik. Sinulat ng mga eskwelahan ng Katolik na sila ay inchik. Okay? So, bakit? Kasi mula ng panahon ng Kastila, ang katiwala ng Kastila sa simbahan at sa gobyerno ay mga gobernadorsilyo na Chinese-Spanish, no? Hindi po Chinese-Filipino. Okay, kasi hindi naman tayo Pilipinas noong panahon ng Kastila. Okay, province of Spain. Okay, ang Pilipinas. Kaya marang nagkaroon ng mga land title ng mga Spanish land ownership. Mga pag-aari ng Kastila na lupa, mayroong titulo na Kastila. Ganun po yan. So, paano tayo nagkaroon ng kasaysayan na naging Pilipino tayo? Okay? So, iisa lang ang nagbigay ng kasaysayan sa atin. Hindi yung Kastila, hindi yung inchik. Punta po tayo dyan sa, balik ulit tayo para malaman nyo ano. Papunta po tayo dito. Okay? Sandali. Okay. Punta tayo dito sa, lagyan natin ng kulay. Kasi, okay. Okay. Ngayon, ito. Punta tayo dito sa, okay, sa Constitution. Puntahan po natin yan. Okay? So, unang-una, ang pinanindigan ng inchik, okay, ng China. Okay, pag sinabing inchik, China, ano, ay yung kanilang historic rights. Historic rights. Yung kasaysayan nila. Okay? Okay. Tapos yung sinasabing legal title nila. So, okay, historic rights and legal title. Para saan yan historic rights and legal title mo? Kaya sinasabing sovereignty. So,
Sovereignty. Okay. Ano yung sovereignty? May hawak niyan. Either sa bansa mo, bansa, okay, and sino may-ari ng bansa mo, okay, ganun yan. Tao o ang Diyos? Yan ang sinasabi ni Rizal. Tao o yung Diyos? Yung bang may-ari ng bansa mo? Di ba sabi doon ay, blessed is the nation whose God is the Lord. Di ba? Okay. Nasa Psalm 33:12. Kung kinikilala mo ang Pilipinas bilang bansa, dapat Diyos ang naghahari. Okay. So makikita yan sa line 5 ng paragraph 8. And paragraph 13. Okay. Line 5 of paragraph 8 and paragraph 13. Okay. Na ang Pilipinas ay tumatawag sa Diyos na lumalang sa kanyang bansa. Okay? Ang Pilipinas ay nananalangin sa Diyos na lumalang ng kanyang bansa, sapagkat ang bansa, ayon kay Rizal, ay pinaghaharian ng Diyos. Yan po ang line 5, paragraph 8 and 13. So, Diyos ang may-ari ng ating bansa. Pero sa pananaw ng mga Inchik, ay hindi. Ayaw nilang tanggapin. Province, bayan, inaamin nga yun na bayan eh. Yan ang katuwiran niya. Hindi may province. So, ganun tayo niloko. So, sabi-sabi, sakop ng province ang Pilipinas. Kaya hindi ito pwedeng maging bansa. Ganun pangyayari. Sino may-ari ng Pilipinas kung yun ay bayan? Ay, hindi si Domingo Lamco, hindi yung Diyos. Ganun po ang nangyari sa kasaysayan natin. Kaya, na-divert yung ating, sa malang kasaysayan, nagkaroon ng diversion yung ating revolution, no? Yung Philippine Revolution, na-divert ay sa China. Kaya, pumasok na ito mga New People's Army, mga NPA. Ano? Pero bago yung NPA, ay Huk Balahap muna yan. Okay. Huk. Okay. Yan yung pinagtanggol ni Marcos, kinaibigan ni Marcos. Sino mga NPA? Sino yung nandito sa Huk Balahap? Ay di ba si Luis Tarok? Luis Tarok. Saka si Nilo Tayag. Nilo Tayag. Yan. Mag-iba-iba lang sila ng approach, pero isa. So, sa Huk Balahap, pinagtanggol ni Marcos, nakipag-coalition siya. Yung NPA naman, yan naman si Jose Maria Sison. Pinalayaman ni Aquino. Okay, di ba? Isa lang naman yung pattern nila. Okay, kaya sabihin niyo magkaiba sila, isa lang. Parehas siyang komunista. Isang galing ang komunista, di ba? Kay Mao Zedong. Di ba? Isang galing si Mao Zedong sa China. Sa CH. Okay. Sa China. Sa China siya galing. Sinasabi natin X means China. Chi. Sa Greek alphabet ay Chi. Okay? So, ganun po ang nangyari. So, ngayon, nung dumating si Duterte na, ay
PLA na eh. Nag-upgrade. Okay, sorry. Nag-upgrade siya. Okay. Ginawa naman niya na yung PLA. Yan naman si Duterte. Okay, sino yung PLA na yan? Ay si YEPE. Yan, People's Liberation Army. YEPE. Okay, yan. Sino ba yan? Nagpabaptize yan sa Catholic. Sa Roman Catholic. Okay. Anong pangalan sa Roman Catholic? Di ba yan si Sixto Mercado Tiongco? Sixto Mercado Tiongco. SMT. Okay. So, bakit si SMT, yung People's Liberation? Okay, na si Mr. Yepe, Chinese name niya, siya ay pinanganak sa Pilipinas. Okay. Nung panganak siya, binautismo siya sa Roman Catholic sa pangalan Sixto Mercado Tiongco. Okay, so tandaan natin na bawat ipinanganganak na inchik sa Pilipinas ay may ipinaglalaban na sinasabing dignidad, kasaysayan, at legal title ng kanyang prinsipyo. O prinsipyo, ano yung nasa puso't isip niya na dapat niyang tuparin sa buhay niya bilang Katolikong inchik. Okay, walang pinagkaibigan kay Mr. Kiyenan. Okay. Kasi si Kiyenan ay nabautismohan din siya sa Roman Catholic. Okay. Noong 1697. Okay. So ito, PLA na ito, nabautismohan noong 1914. Okay. Ganun yan. So, nang mabautismohan ng 1914 si Sixto Mercado diyan sa Chaong, sa Quezon, ayon sa kanyang ancestors, kaya siya nabuhay. No? Kaya siya pinanganak. Ang dignity niya ay ipaglaban ng Pilipinas, ipakipagpatayan bilang New China. Okay. At yan ay ayon kay People's Liberation Army na si President Xi Jinping. At yan ay iproclaim at ipinag-utos sa China dito sa Pilipinas sa Malacanang mismo na itong si General Yepe na kaibigan ni Cory Aquino, matalik na kaibigan, na inimbitahan niya noong 1989 diyan din sa Malacanang. Itong si General Yepe ay konektado kay Benigno Aquino Jr. sa tatay ni Benigno Aquino III. Okay. So, ang pinaglalaman pa lang ng kaibigan ni Cory Aquino ay maging China ang Pilipinas, at yan ay pinag-usapan nilang dalawa ni Cory noong 1989 yan sa Malacanang. So, alam na nila. Di ba?
ay 1987, ito naman si Duterte, ay ipromote naman ni Cory Aquino dyan sa Davao. And then, magkaroon ng Duterte dyan sa Davao, gumawa na ng Chinatown si Duterte na pinakamalaking Chinatown. So, ang tawag dyan ay pang-aagaw ng heritage o ng kasaysayan na yan ay minana natin sa ancestors lupain na yan, minana ng mga Inchik, minana ng China, kaya nga may Chinatown. Okay, kung may Chinatown, maubos na ang mga Pilipinas at na maging Chinatown yan, ang kailangan mo China Police, magiging city na yan, China City, and then magiging state na nga ang Pilipinas kasi nga naglalagay ng mga Chinatown. Ganyan po si Duterte. At nakapattern dyan si Marcos kasi si Marcos nga ang author ng pagpapalit ng kasaysayan ng Pilipinas. Kasi siya daw ang pinakamatalino. Mas matalino kay Duterte, mas matalino sa lahat ng mga Inchik sa buong province of China. At ano yan? Sa Guangdong. So, pero mas pinili nila ang Fujian kasi nga ayaw nilang mahalata na si Limahong ay may pakana ng kasaysayan ng Pilipinas. Ganun po yan. So, yun ba yung sinasabi ni Dr. C. Rizal na ang magdikta ng kasaysayan ay si Limahong, apo ni Limahong, apo ni Mao Zedong. So, yan po ang dahilan. Okay, so, nabautismo sa laging ginagamit nila ay Catholic Church para makapasok sa Pilipinas. Okay? So, bakit nila kailangan makapasok sa Pilipinas? Okay. So, may kinalaman dyan ang treasures. Okay? Na itinago ng Kastila o tinago ng Vatican. Okay? Sa Pilipinas. O tinago ng Europe dito sa Pilipinas. Okay? At may kinalaman din yan doon sa ginto na itinago ng Japanese dito sa Pilipinas. Yan ang dahilan dyan. Bukod doon ay sa resources ng Pilipinas. Kaya gumagawa ng kasaysayan ang mga Inchik sa loob ng sovereignty ng Pilipinas. So, si General Lipe yan ang huling kasaysayan na ginawa ni Duterte kasi si Duterte ay isang Fujian Chinese din. Galing dyan sa Xiamen. Okay, so si Sixto Mercado Chongco ay galing din siya sa lahi ni ang pangalan nito. Okay. Muburahin natin yan. Galing siya sa lahi ni Keyenan. So, ganun yan. Nag-iiba-iba nga lang nilang pangyayari, pero isang pattern. Okay, so, ang pinakamatandang People's Liberation Army sa makatuwid ay si Domingo Lamco. Okay, kaya lang walang People's Liberation Army pa noon. Kasi hindi pa nga na-invento itong communism ni Mao Zedong. Okay? So, ang nandyan ay itong si Keyenan. Na malabas na siyang pinunang komunista. Okay? Gawa naman siya ng advanced na kasaysayan. Si Keyenan. Okay, nabura, no? So, wala tayong ano doon. Okay, so, ano, so, si Keyenan ay pumunta nung so, yun po ang nangyari. Kaya si Keyenan pumunta nung 1697 sa Pilipinas. Sa PH. Okay? Paano siya hindi mo na siya naging Pilipino eh. Kasi Spanish pa. Okay. Nasa Spain pa tayo. So mag-convert siya sa Catholic RC.
Okay? Kaya naging Spanish-Chinese siya. Okay? So, mga Spanish-Chinese na siya. Okay? Nakasama niya si mga kamag-anak ni Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Okay. So, yun yung mga Gobernador Silio. Okay. Gobernador Silio. Okay. So, naging Gobernador Silio. So, ibig sabihin, malakas siya sa Gobernador Silio, kaya siya nakapangalan ng Domingo Lamco. Domingo Mercado Lamco. Okay, so ganun po yan. So, si Domingo. Okay. Mercado. Okay. Parang si Lani Mercado. Mercado. So, ang tingin nila, national hero sila. No? Domingo Lamco. Yan. Kaya naging Domingo Lamco siya. Okay? So, si General Lipe naging si Domingo Lamco pagkatapos maging Roman Catholic. Okay. Noong 1697, at the age of 35 years old. Ngayon, siya daw ang founding father ng Pilipinas. Ganun po yan. Naging founding father ng Pilipinas. So, punta na tayo nun. At yan ang dahilan. Ang dahilan nila ay yung ancestors ni Jose Rizal, kaya mayroong agawan ng Pilipinas. Okay? May agawan ng teritoryo. Okay. Tingnan natin ang agawan ng teritoryo. Diba? Sa gitna naman ng agawan sa teritoryo, kinikilala sa isang lungsod sa China ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Si Pep. Sabi sabihin, ginagamit ng News 5 everywhere. Okay. Kasi wala rin siyang alam sa kasaysayan. Yung kasaysayan ni Rizal. Okay. Ginagamit ng News 5 kasi kung hindi kung sila ay Pilipino talaga, eh lalabanan niya yung Inchik, no? Lalabanan niya yung Chinese. So, ginagamit nila sa agawan ng teritoryo. Okay? Pero pag pinag-aralan mo, pag binasa mo yung line 5, no? Ng paragraph 8. Okay, at saka line 5 ng paragraph 13. Okay. Ang sinasabing may sovereignty, ang may-aari ng sovereignty, ng Pilipinas. Okay? Ay ang God, Diyos. Di ba? So, bakit aagawin ng China yung sovereignty ng Diyos sa Pilipinas? Okay? So, ibig sabihin, sovereignty ng Diyos, ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, ang lahat ng kaluluwa ng Pilipino galing sa Diyos. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na teritoryo ng Inchik ang Pilipinas. Dahil hindi naman galing sa China yung Diyos. Ang galing sa China ay si Kiyinan. Okay? Hindi niya nga kilala yung Diyos eh. So, paano siya, okay, paano niya nakilala yung Diyos? Ay sabihin eh, makilala niya yung sarili niya na Diyos. So, ibig sabihin, kaya nga siya nagpabautismo sa Catholic kasi hindi niya kilala yung Diyos. O, di mali na ang kasaysayan, di ba? Kaya nagpabautismo nga siya sa Roman Catholic eh. Di ba? Kasi hindi niya kilala yung Diyos. So, nung makilala niya yung Diyos, sinabi niya,
siya na yung founder and father ng Pilipinas. So, ibig sabihin, yung mga Katoliko, ang dadasal sila ay kay Kiyenan. Naging mali ng kasaysayan. So, ngayon, yun ang problema, ano? Napakalaking problema. Okay? Kabilang sa mga bida sa Celebrity Wall sa Jinjiang City. Yan ang inaksyonan ni Michelle Orosa Oble. Ang Jinjiang City sa Fujian Province ng China ay isa sa mga tinatawag na economic powerhouse ng China, parte ng tinatawag na Maritime Silk Road na sentro ng kalakalan. Pero sino mag-aakala na sa gitna ng... So, maritime, parte ng Maritime Silk Road. No? Kasi yung Silk Road na yan, matagal ng kasaysayan yan. Ano? Matagal niya na ang history niyan. Sabi sabihin, gumagawa sila ng process para ma-mindset ang mga Pilipino na yung Silk Road is the ancient path of all Chinese trader bago pa dumating si Kiyenan. So, tingnan nga po natin. Okay. How old was the Chinese maritime? Sinabi pong maritime ay tungkol yan sa paglalakbay sa dagat. Okay, ng mga Chinese businessman. Road. Okay. So, okay. The independent network was in existence for 3,000 years. Kaya nga sinasabi natin from 2000 BCE, bago pa daw dumating si Kristo, ay meron ng Maritime Silk Road. Maritime Silk Road. Yan yung mga pinagdaanan nila. So kasi gusto nilang palabasin, okay, ay kasaysayan ng China. Okay, yan po yan. Ay, sinama nila yung Pilipinas bilang bahagi ng Maritime Silk Road, ano? So, ito yung maliwanag, di ba? China's Maritime Silk Road Initiative, no? So, yun yung mga lugar na kung saan nakikipagkalakalan yung mga inchik. At yun ang kanilang sinasabing kasaysayan nila na dapat kilalanin, no? So, ibig sabihin, pupasok na naman yan kay Kiyenan. Diba? Punta na naman yan doon sa history ni Kiyenan. Okay? So, ganun. So, nag-migrate daw sila sa Austronesia, no? Okay, maritime, ano? So, yung sabihin, nagkaroon ng nag-navigate sila. Okay, yung dugo nila ay naglakbay kung saan-saan hanggang sa makaabot sa Pilipinas. Itong si Mr. Kiyenan. Makaabot sa Pilipinas, siya na daw yung founding father ng Pilipinas. Okay? So, ganoon. So, punta natin ulit. Okay, so, naging founding father siya ng Pilipinas. So, yun na yung sinasabi dito ni Xi Jinping, ano? Okay? So, ganon. So, ito po yung pumapasok sila dito. Yung sinasabi yung panahon niya ni Mr. Kiyenan, ano? So, si Mr. Kiyenan na ito. Nasa kaliwa ni Emilio Aguinaldo. Mas nauna pa si yung ninuno ni Marcos, si Limahong. Mas nauna pa dumating noong 1574. So, makita mo na hindi yun ang pinili ng mga inchik na maging kasaysayan ng Pilipinas, yung tungkol kay Limahong, dahil inatake nga niya ang Pilipinas noong 1574. Kaya para maging holy, maging kumbaga ay santo ang paniniwala sa inchik,
kinakailangan mag-convert ka muna ng Catholic. Siyempre, maawa naman yung mga Katoliko dyan. Uy, ang bait naman ni Kiyenan pala. Kaya pala nagpunta sa Pilipinas para hanapin ang Diyos. Para magbagong buhay at malinis ang kasalanan ni Limahong. Okay, kaya pumunta siya sa bayan ni Dr. Jose Rizal kasi siya ang founding father. Okay? Lolo. So, kumbaga, hinahanap niya si Rizal, parang nawawalang apo na apo ng China na naging biktima ng pagiging barbaro ng mga Pilipino o mamamatay tao o teroristang Pilipino. Okay, so ganyan ang pananaw sa atin ng mga inchik tayo terorista sa mga apo ng China dahil pinatay natin ang pinaglalaban ng apo ng China ang Pilipinas bilang bayan. Okay, so ganun ang lumabas. At ang author niyan ay itong si Emilio Aguinaldo. Kaya niya pinatay si Cat Andres Bonifacio dahil gusto niya na magkaroon ng teritoryo ang China o yung mga ancestors niya dito sa Pilipinas. O ayun kaso, totoo ba yung sinasabi ni Emilio Aguinaldo? Totoo ba yung flag niya? Kasi mga Katoliko tayo, susunod tayo kay Emilio Aguinaldo dahil Diyos daw, si Kristo daw ang pinangangaral niya. Meron bang Kristo na ang pangalan ay Kiyenan? Siya ang magiging hari, founding father ng Pilipinas. Di ba sinasabi nung si Rizal ang founding father ng Pilipinas, hindi naman Chinese ancestors, hindi naman si Rizal. Sabi niya yung Diyos. Di ba? So, mali na. No? So, ganun yan. Okay, may kaso may kaso ng pagpatay si Emilio Aguinaldo. Okay. May kaso ng pambubudol si Kiyenan kasi dumating naman siya galing saan siya galing? Pinanganak niya siya noong 1662. Nagbangka siya galing diyan sa Maritime Silk Road from Xiamen. Okay? Galing siya diyan sa Dingjang. Dating ng Xiamen, tulad ng ginawa ni Emilio Aguinaldo, pumunta siya sa Pilipinas. Okay? Sa dagat ng Malayong Silangan. At doon may isang lugar, ang tawag ay Maharlika. Ayaw nila kasi ng Pilipino. Hindi daw Pilipino si Jose Rizal Diba? So, ang tawag niya ay Maharlika. Maharlika si Malaya. Gusto yung maging Malaya sa Pilipino kasi nga ang tingin nila ay barbaro. No? So ganun ang nangyari. So ganito ang nangyayari, di ba? Yung pag pinag-aaralan mo, di ba? Okay. So ganyan ang nangyayari, eksakto. Okay. Ayaw ng mga incheck na maging ruling class yung Spain kasi yung gusto niya, gobernadorcillo na lamang. Mga lahi na lang ni Emilio Aguinaldo. Kaya si Emilio Aguinaldo, yung nakatayo dyan, ay men of state. First Republic ng Pilipinas ay state. Bayan. Hindi po bansa. Bayan nino. Bayan ni Kiyenan. Nasaan si Kiyenan? Nasa bansang China. Nag-convert siya lang ng Catholic. Kaya ang pinaglalaban ng mga Chinese Filipino dito sa Pilipinas ay si Kiyenan. Hindi naman yung Diyos. Kaya ang problema si Kiyenan, walang alam na kilalang Diyos. Kaya pumunta sa Pilipinas, hinanap muna yung Diyos sa Catholic. Kung makita na yung Diyos, ang gusto niya, ay siya yung naglalang ng kaluluwa ng tao. O ay di dapat lahat ng paring inchik at lahat ng mga Chinese Filipino, abay magdasal kay Kiyenan. Ano ba? Kasi, pag binasa mo yung sabi natin nga, paragraph 8 sa paragraph 13, tumatawag yung bayan, kasi bayan niya ay sa Diyos. At ang pinaghaharian ng Diyos ay ang bayan ng Pilipinas. O di Diyos Kiyenan ng province, kasi bayan ng Pilipinas. So tumatawag ang mga Pilipino doon sa province of the ancestors of Fujian, China.
kay Kiyenan, di magdadasal ang mga Pilipino dyan. Ganyan kamangmang na susulat natin sa ating kasaysayan na ang Diyos na tinatawagan ng bayan ng Pilipinas, kasi gusto nga niyo bayan ang ancestors ng China dyan sa province of Fujian, si Kiyenan. Kasi siya daw ang gumawa ng Pilipinas. Kaya problema, tanggapin natin na siya ang gumawa ng Pilipinas, paano niya ginawa yung region of the sun? Yun ang hindi naintindihan. Ano ba yung region of the sun? So, yun ang inaagaw ng China, yung region of the sun. Okay, kaya ginoon nila ng lahing inchik si Dr. Jose Rizal. So, ganun ang nangyari. Okay, so yan ang sinasabi niyan. Ganyan ang nangyayari. Okay? Yan yung pahayag ni Xi Jinping noong November 20, 2018. Ano? 2 araw siya dito. Okay? Noong November 19 to November 20, 2018. At ang nag-alalay pa diyan ay itong si buang na si magnanakaw na si Erap Estrada. At siyang pasimuno na naglagay ng monumento diyan sa Xinjiang. Kasama niya yung Chinese Embassy. So, mga traidor, ang mga inchik na itong si Erap Estrada. Bakit ba ibinuto? Kasi artista Alam mo naman natin, lahat ng mga Katolik natin na kapatid at lahat ng mga Muslim nating kapatid na Pilipino, bagamat mga Pilipino sila ay uto-uto. Naniniwala sa piking kasaysayan. At ito naman, na kalaban kunwari ni Erap, si Gloria Arroyo, ay isang Fujian Chinese din ng ancestors. At sabi rin niya na yung ama niya ay nakipaglaban para ipagtanggol ang Pilipinas, kakampi ng Spain, laban sa British. Na itong si Dr. Rizal ay humihingi ng liberation mula sa Europe at liberation mula sa Amerika. So, ibig sabihin, panahon pa ng Kastila, kalabanan ng Pilipino ang mga gobernadorcillo, itong tatay ni itong mga Makapagal at mga Arroyo, kalabanan ni Dr. Jose Rizal. Itong sila Erap, kalabanan ni Dr. Jose Rizal. Itong lahat itong mga naging presidente na dating ex-gobernador Silio, na lain ng mga gobernador Silio mula kay Emilio Aguinaldo. Ayun, ang kahuli-huli ang ginawa. Kasi lahat ng presidente ng Pilipinas, mula kay dito, sa inchik na ito, kay Emilio Aguinaldo, gumawa ng kasaysayan para sa ancestors nila. Kaya kita mo, ito si asawa ni Marcos, kabit niya si Mao Zedong, tumanggap ng Laureates Award, APCO Laureates Award 2021. Itong si Imelda Marcos, ang nag-award ay China, na itong si Marcos ay nakipag-collaborate sa China. So yun ang dahilan kung bakit si Hukbalahap ay kaibigan daw niya, yung founder ng Communist Party, yung Hukbalahap, si Luis Taro at si Nilutayag, nakipag-collaborate siya. Di komunista talaga siya. Kaso nga, inuuto lang talaga. Kung kumari, pinatalsok naman siya ni Cory Aquino. Ano ginawa ni Cory Aquino? Naging Katoliko rin siya. Pero ang tinanggal niya ay yung historic rights, legal title ng teritoryo ng Pilipinas at ang pagiging bansa ng Pilipinas. At itong asawa niya ay itinabi niya pa kay Dr. Jose Rizal. So, ibig sabihin, si Jose Rizal nakikipag-agawan ng teritoryo sa mga Pilipino. Pinalalabas nila na si Jose Rizal inaagaw sa mga Pilipino yung teritoryo ng Pilipinas. Nakakitang gagamitin mo yung dugo ni Rizal na sa pananakop ng China. Okay? Dahil lang dito sa isang Kiyenan na to. So, ganyan nangyayari sa kasaysayan natin. So, ngayon,
punta tayo doon sa ating channel, di ba? So, okay, balikan natin yung sabi natin channel natin. Okay. So, balik tayo. So, ganito po ang nangyayari, no? So, siguro ulitin na naman natin to. Hindi tayo magsasawa dito sa nangyayari ito. Ganyan. Okay. So, yan po ay comparison index ng constitution natin. O yung sinasabi natin Bible, ano? So, o yung Ten Commandments. Okay. So, meron pa tayong constitution, ano? At dito sa constitution natin, meron tayong tinatawag na preamble. So, yung preamble, yung kumbaga yan yung aim. Okay? Yan yung sinasabi natin na deeds. So, ano yung mga statutes na sinasabi, ano? So, tingnan natin doon sa kung ano yung mga meaning niyan, ano? So, yung preamble po ay yung paunang paghahanda ng mga salaysay o yung sinasabing introduction. Okay? So, nagsasaad yan ng bahagi ng mga kautusan o mga pinirmahang batas ng ating mga congressman, senator, at yan ay mula sa kagustuhan ng mga mamamansa sa ating mamamayan. Okay, sabihin, mayroong mambabansa at mamamayan. Okay, so ganun. So ganun po yun. So, okay. So, yan po ay ano po ba yung sinasabi natin na statute, no? Di ba? Okay. Yun yung mga batas na ipinasa, na isinulat ng mga mambabatas. Okay. So, gano'n yan. So, yan po yung sinasabi natin preamble, ano? At sa preamble, sinasabi dyan sa 1935 Constitution, ano? Yan ay kasi 1946 nagkaroon tayo ng Independence Day dito sa area ito. Okay, between dyan, sa pagitan yan, July 4, 1946, 4/07/46. Kaso itong mga tao dito ayaw tumanggap ng Independence Day natin ay ito. Ayaw nila ng July 4th. Ayaw nila ng July 4th, 1946 kasi Amerikano daw yan. Nakipaglaban nga sila sa Amerikano. Diba? So, gano'n nga yung 1987 Constitution. Ang galit sila doon sa July 4th, 1946. Ayaw nila sa Amerikano. Kasi kalaban niya nila ng mga Fujian Chinese. Karamihan na sa 1987 na mga nagkukontrol dito ay Fujian Chinese. Chinese. CH. Galing sa Xiamen. Okay? So, ang nirecognize lang nito ay ang history ni Yenan. Okay? Si Yenan lang nirecognize niya. Okay? Yan yung mga Fujian Chinese. So, ang pinatalsik niya dito ay itong si Marcos. Galing naman siya sa China rin. Galing siya sa Guangdong Province. Si Marcos.
nasa 1973, si Marcos. Ito na sila Cory, mga Aquino, no? Ayan yung mga Aquino. Ganun yan. Dito naman yun yung American time. Okay? 1935, no? So, ganun po yan. Ayaw nilang tanggapin yung July 4, 1946. Okay? Kaya, ang gusto nila ay June 12. Okay. 1898 kasi mas malapit-lapit yung kasaysayan dyan ng ni Keynan, 1898. Sorry. So, June 12, 1898, ang gusto nila kasi, ang gusto nilang ilagay sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang founding father ng Pilipinas ay si Keynan. Kaya 1896 kasi dumating si Keynan ng 1697. Okay? So, ganun po yan. Kaya, yung mga founder ng PDP, lumabas siya noong 1982 dito sa Pagitan. Okay? Dito. Okay, 1982. Dito naman lumabas yung PDP Laban. Na ang pinopromote ay komunista. Okay, 1987. Sorry, 1982. Hanggang 1983. Yung PDP at saka Laban, Lakas ng Bayan, nag-merge. Noong 1982 at saka 1983. So, yan na po yung nang bubudol sa atin ngayon. Okay, so, dito na lumabas si Kiye, sa 97 Constitution, si People's Liberation Army General Yepe. Andito rin sa 1987 si Jose Maria Sison. So, ang pinatalasig nila ay si Marcos kasi si Marcos daw ay nakikipag-alliance dito sa Amerika. Kaya makita mo si Duma Sison, binabato nila yung Amerika lagi, yung embassy. Binabato nila. Okay? So ngayon, ang gusto talaga ng mga incheck sa 1987 Constitution, wasakin yung history ng Amerika at ng Pilipino. Wasakin ito. Wasakin ito. So, ano dahilan? Bakit kinakailangan wasakin nila ito? Yung history niyan. Si Kiyin na naman ang dahilan ito. Saka ito. Bakit mahalaga itong June 12, 1898? Diba? Dahil kay Emilio Aguinaldo at dahil kay Rizal. Kasi mas malapit siya. Diba? Mas malapit-lapit yan doon sa kasaysayang gusto nilang gawin. No? So, ganun po yan. Dapat maintindihan nyo. Okay? Kaya hindi yan basta sa kayamanan, ano? So, anong meron dito? Bakit kinakailangan ba sa akin ito? 1973. Okay? So, bakit kinakailangan ba sa akin ito? 1973. Okay? Ito. Ang preamble. Sorry. Okay. So, dito na lang, tabilugan lang natin ito. Okay. Bakit kalawa sa akin itong 1973? Preamble. Okay. Kasi mahalaga yan nawa sa akin para sa mga check. Kasi dito, diba, inuulit-ulit natin, meron tayong bansa. Okay. Parehas din dito sa preamble ng Amerika 1935. Okay, Constitution. Meron din ditong bansa. So yung bansa
ay ibinibigay sa atin ng ang Amerika sa Bill of 1902 pa, nung pang 1902. Okay, divine providence, develop, ayan. So, meron tayong patrimony sa ating bansa. Dito sa kabila, wala kang patrimony sa bansa. Okay? Okay, wala ka ng patrimony sa bansa. Wala na. Okay? Ba't kinakailangan mo sa akin yung patrimony sa bansa? Okay? Ba't kinakailangan mo sa akin? Kailangan mo lang ng patrimony. Kasi ang patrimony mo dyan gustong pagmulan, hindi sa galing sa Pilipinas, galing sa province of China. Province of Republic of China. No? Sa Fujian, si Kiyen na naman dahilan. Si Kiyen na. Yun siya sabing dahil sa agawan ng teritoryo. So, inagaw yung teritoryo natin, yung bansa natin, inagaw ni Cory, kasi si Cory galing din sa Xiamen. Or sa China. Si Cory Aquino. Si Duterte. Galing sa Xiamen. Si Kiyenan. Galing din sa Xiamen. Sa China. Okay, marami sila, no? So, tinanggal nila. Wala tayong bansa. So, ano pa yung dapat tanggalin sa Pilipinas? Diyan sa 1973 Constitution. Diba? Ano pa ang dapat tanggalin nila? Dito sa Annex 1 ng National Territory ng 1973. Okay, National Territory. May tinanggal pa rin siya dito. Wala na yung belonging to the Philippines. Okay. Okay. Wala na yan. Belonging to the Philippines by historic rights and legal title. So, ibig sabihin, tinanggalan tayo ng bansa. Wala tayong nation. Wala daw tayong kasaysayan sa ating bansa. Kasi tinanggalan nila yung bansa. So, ibig sabihin, wala tayong bansa. Wala tayong legal title na ang Pilipinas ay bansa. Eh bakit wala tayong kasaysayan? Kasi si Kiyen na naman dahilan. Province of Republic of China na naman. O, diba? Wala ka dito, diba? Ang sabi dito, and all other territories over which the Philippines territories over which the Philippines sovereignty or jurisdiction. Hindi naman ito bansa ang Pilipinas kasi gusto nga itong gawing maharlika. Sino ang gustong magplano niyan? Si Marcos din. Ano ba si Marcos? Sino pa? Si Marcos at si Duterte, di ba? Marcos at saka si Duterte gusto niyang palitan ng maharlika. Isa lang sila. Diba? Isa lang yung pattern wala ka namang history sa Pilipinas bakit kinakailangan pang maging Pilipinas to? Kaya gusto nila yung Chinese Chamber of Commerce gusto nilang palitan to. Kaya makikita mo dyan, search mo sa internet, they want to replace the name of Philippines. Diba? So sino ito nagsasalita nito? Diyan ang PDP laban. PDP. Laban. O lakas ng bayan. Gusto nila na wala ito. Okay. Gusto nila ito lang. Okay. Si Kiyenan, founding father ng Pilipinas, at saka si Sixto Mercado, Tiangco,
fought for the founding of New China. So New China ang gusto nila itatag. Okay? Dahil ang founding father doon ng Pilipinas, legally, by historic rights, ay itong province of China. Okay? PRC. So, ganun tayo niluloko ng mga inchik. Ano? Okay? So, bakit? It's okay. Okay, so ngayon, bakit mahalaga sa kanila bakit mahalaga nilang tanggalin yung bansa natin, no? Yung patrimo natin sa bansa natin? Okay, yung history natin, yung patrimo natin sa bansa natin. Okay, bakit kinakailangan nilang tanggalin? Okay, dahil gusto nila ay yung June 12. Okay, yung June 12 ang nandito. 1898. Okay, yung bago dumating si Mr. 1697, kasi gusto nilang maging reality itong pagpunta ni Mr. Kiyenan sa Pilipinas noong 1967 bilang founding father of the Philippines. Siya ang lumikha ng Pilipinas, siya ang lumikha ng dagat ng silangan, siya ang lumikha ng silangan, siya ang lumikha ng araw, siya ang lumikha ng planeta, siya ang lumikha ng galaxy. Kasi founding father ka eh. Kung isipin, kung founding father ka, ikaw yung gumawa ng Diyos. Kararating mo lang sa Pilipinas, naghanap ka ng Diyos sa Catholic, tapos sabihin mo, ikaw ang pubalit sa Diyos. Kasi sinabi ni Dr. C. Rizal, oh, country pray to God. So, sabihin, bago dumating si Kiyenan, na nagdadasal na si Rizal kay Kiyenan na pumunta ka dito. Okay, kasi ikaw ang kaligtasan ng Pilipino. Yung mga ancestry mo, yung mga apo mo, henerasyon mo na People's Liberation Army ngayon. Na si Kiyenan, si General Yepe, si Sixto Mercado Chongco, apo yan ni Kiyenan. Kasi nang mabautismo mo si Kiyenan, siya ay nagi si Domingo Mercado Langco. So, magkamag-anak si Sixto Mercado Chongco. Diba? Mag-apo. Okay. So, yun ang gusto nilang gawing kasaysayan. Okay. Gawing ang mga inchik ay may historic rights and legal title sa Pilipinas. May karapatan na sila na baguhin ang kasarilan kasi kaya ngang utuin nila ang mga Pilipino. Kayang pakikutin. Okay? Kaya magsasabing may dilawan, walang dilawan dyan. No? Yan ay, lahat yan ay iisa lang. Okay? So, yan po ang dahilan bakit may agawan ng teritoryo. Okay? So, sabi natin na okay, dito tayo sa dapat tayo dito. Okay, so dito nabuo yung PDP Laban. Okay, sa area ito 1982 hanggang 1983. Ngayon, sino ang founder niyan? PDP Laban. Okay, so ito, may-ari nito, wala na ito.
may-ari na nito ay si PDP Laban. Lakas ng bayan. Lakas ng bayan. O isasabi natin bayan. Okay? So, ang owner niyan, sino? Di ba yung si Duterte? Ang father, ang founding father ng PDP Laban. Si Aquino. Ang may-ari ng PDP Laban. Okay? Sino pa? Si Kihinan. Kasi isa lang pinanggalingan na sa China. Okay? Siya ang may-ari ng Pilipinas. Yan yung mga apo ng China. Kasi sinasabi. Paano natin nalaman? Titingnan naman natin sa Google. Ayan, di ba? PDP Laban, no? Tingnan natin sa Wikipedia. Ngayon, ang presidente nun ay si Pusi, ya? Official na. Ginamit lamang nila si Pacquiao. Dahil si Pacquiao may Diyos. Ginamit lang nila pampasikat. Nagkaiba kayo si Rizal, di ba? Si P. Rizal ginamit. Saan siya ginamit? Sa geopolitics. Okay? Sige sabihin, bayan ng Inchik ang Pilipinas dahil kay Kiginan. So, ginamit lang siya, pampasikat. Ginawa nilang kalituhan kasi nga propaganda na naman. So, yan pa rin yan. Ang chairperson pa rin sila. Di magbabago yan. Kasi siya nga ang founder niya, yung tatay nito. Pimentel. Pimentel. Yan din yan, no? Yan. Founder, Benigno. Tao niya si Duterte. Si Aquilino, hindi naman napapalitan. Di ba? Sila lang yan, no? Oh. Saan galing si Aquino? Galing sila sa Xiamen o sa China. No? So yung Xian po yun yung sinasabi natin na body of Xiamen or China. Diyan galing diyan nag-descend si Kiinan. Si Mr. Domingo Lamco, 1697. So, ibig sabihin, itong si Aquino ay kabilang sa Pimentel sa sinasabing 22 generations ni Kiginan. 22 generations ng Kiginan. Sila yung nagtanggal ng 1973 Constitution. Sila yung nag-rally kay Marcos. Pero sila rin yung sasabing hero din si Marcos. Hindi nagdrama lang sila, di ba? So, ganun siya. So, ngayon, sino ba yung nandyan? Ano ba yung ideology nila? Hindi tinitingnan ng mga Pilipino. Democratic daw na socialism. Okay. So, ibig sabihin socialism is communism. Sino ang founder ng communism? Ito si Mao Zedong. Sino ang nandiyan sa communism? Di ba PLA na? Okay?
Okay? So ngayon, yung mga NPA, ganyan din. Kasi nagbalik loob lang naman. Di ba? So, ang kinalaban lang nila ay 1973 Constitution. Dahil ang pinaglalaban ng mga bayan o anak bayan o makabayan ay maging province ang Pilipinas ng China. Kasi pinakikipagpatay nga nila eh. Ang pinapatay nila mga Pilipino. Dapat ba na palitan mo ang tao sa Pilipinas? Palitan mo yung si Kiye na yung sinasabi ni Dr. C. Rizal na Diyos nagahari, eh si Kiye na kasi Katolik to. Kasi ang pumalit sa Diyos. Sino ang tao ni Kiye nan? Hindi ba NPA? Ito ang tauhan niya. Yan yung mga tauhan ni Kiye nan. Si Kiye nan. Siya ang pumalit sa Diyos. Meron bang Diyos na papatay ng Pilipino gamit yung NPA? Ito. PLA. Ba sinasabi ni si Rizal na final redemption ng Pilipino. Diba? Sino ba yung sinasabi ni Dr. C. Rizal dito na ano ba talaga ang Pilipinas talaga? Di ba? Napakaliwanag na sinasabi ni Dr. C. Rizal na hindi po diyan ancestors dapat paniwalaan ng Pilipino. Di ba? Okay. Dito sa paragraph 8. Di ba? Kasi paragraph 13. So, dyan lahat. Ito, kompleto ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Diba? Ang Pilipinas ay bansa ng Diyos. Okay. Napakaliwanag eh. Hindi lang talaga nakikilala ng Pilipino. At kasi nga, ayaw nilang tanggapin sila ay Pilipino. Mamamatay silang Katolik. Katoliko sila. Ayaw nilang maging Pilipino. Katolik. Eh, ang problema, sinakop nga ng Inchik ang Katolik, kaya yung Katolik na nagpo-promote lagi sa atin ng magiging presidente, eh si Kikinan ang gustong maging Diyos. Kasi ang tinatayuan ng mga Inchik, kahit na sila ay pare, kahit na sila ay mga gobernador, o kahit na mga mayor sila dyan, o artista, ay history ng China. Hindi history ng Pilipinas. Okay? So, ngayon, iba naman ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Gusto niyang makilala ng mga Pilipino ay yung totoong Diyos na gumawa ng kaluluwa. Hindi yung gumawa ng Katolik kasi diyan nga galing si Kiyinan eh. Di ba? Gusto niya ay mawala yung mga mamatay tao sa bansa natin. Sino bang unang pumatay? Di ba si Emilio Aguinaldo? Di ba? So, ano ba siya sabi niya? Gusto niya ay magkaroon ng final redemption yung Pilipino. Kaya kailangan magdasal daw ang Pilipino. Okay? At saka umawit. Saan sila awit? Para sa kaligtasan. Redemption means salvation. Okay? Salvation. Diba? Kaya daw siyang bansa na nananalangin ay sa Diyos. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay isang prayerful country. Hindi mo pwedeng sabihin na yun ay martyrdom place ng Inchik. Hindi mo pwedeng akusan ang Pilipino na sila ay pumatay ng apo ng China. Okay? Kasi si Dr. C. Rizal hindi galing sa China. Okay? Galing sa bansa. Okay? Saang bansa siya galing? Hindi ba sinabi niya na bansa yung nagdadasal na bansa ay na yan diba? Yung bansang nagdadasal, ayan yan lang iniidolo niya
bansang Pilipinas, hindi lahi ng Inchik. So ito, gustong palitan ni Marcos. Gusto niyang gawing Maharlika. Kaya si Duterte, gusto niyang palitan ng Maharlika. Pag tinanggal ninyo ang salitang Pilipinas, hindi nyo nga kilala si Dr. Jose Rizal na yung Pilipinas ay sorrow of sorrows. Kapighatian ng kapighatian ni Dr. Jose Rizal. Hindi naman sinabi ni Dr. Jose Rizal, yung Maharlika ang kapighatian ng kanyang kapighatian. Sa mga tuwid, kung hindi kapighatian ng kapighatian ni Dr. Jose Rizal ang Maharlika, ito mga Maharlika, namimiki ng historic rights. Wala silang karapatan. Okay? Galit sila doon sa salitang Pilipinas kasi ang ibig sabihin ng Pilipinas, Pilipino. Okay? Pilipino. Galit sila sa Pilipino. Bakit sila galit sa Pilipino? Kasi yung mga Pilipino nung panahon, siya ang bumitay doon after World War II, doon sa tatay ni Marcos. Ibinitin sa punong kahoy. Bakit ibinitin? Collaborator siya sa Hapon. So ngayon, itong mga Marcos, collaborator naman sa China. So, magpapaiba-iba lang sila ng anyo sa iba't ibang panahon. Pero iisang kanilang pagiging aktor na ginagampanan, maging collaborator ng ancestors nila. Unang lahi ng mga Banyaga. Okay? So, ganun yan. So, yung bansang Pilipinas, gusto nilang burahin. Paano, di buburahin mo yung Pilipino? Kasi binura na nila yung nationality ni Dr. Jose Rizal There is no Filipino of historical figure. Nasa history na nga itong pangalan ng Pilipinas. Sasabihin mo, walang historical figure. Wala kang historic right sa Pilipinas. Ha? Di ba? Bansa na nga yung iniidolong bansa ni Dr. Jose Rizal yung Pilipinas. Ang lino na sinasabi niya. Tapos, sasabihin mo na papalitan. Sabihin yung nagpapalit dyan, hindi nila sorrow of sorrows, wala silang damdaming makatao sa Pilipino. Hindi nila kapighatian ang Pilipino. Hindi nila kapighatian ang Pilipinas. Ibig sabihin, wala silang awa sa Pilipino, walang awa sila sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin yan. So, sila yung nangaapi, pero gusto nila na ang maging feeling ng buong mundo o ng buong planeta na ang mga Inchik ang biktima. Kasi ginawa nga nilang Inchik si Dr. Jose Rizal. So, ibig sabihin, si Jose Rizal ginawang kalaban yung sarili niyang bansa na sorrow of sorrow niya. Ay sinasabi niyang mahal niyang bansa. Gusto ng mga Inchik na ang maghari ay hindi yun kasi kaya kailangan gawin ng mga Inchik na si Dr. Jose Rizal ay kapwa nila sino o sanggol. Kasi gusto nilang higitan yung Diyos. Gusto nilang maging higitan yung Diyos. So, ang gusto nilang maging Diyos ay si Kiyedan. Kaya makita mo, sinasamba ng mga Inchik ay si Xi Jinping. So, si Xi Jinping, sumasamba siya kay Kiyedan. So, binibigyan niya ng dignidad ay si Kiyedan. Okay, yun po ang ibig sabihin yan. Ganyan po kaloko ang Inchik. So, yan ang dahilan kung bakit wala tayong historic rights and legal title dahil ninakaw nila yung historic rights and legal title ng mga Pilipino. Ninakaw nila yung identity, nationality, and place of origin or origin of Filipino civilization. Kasi kung sinabing origin of Filipino civilization, we're talking about our ancestors
The root of our ancestors. So ginawa na nga ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas root of our ancestors, di ba? Kaya nga tinawag niyang Eden ang Pilipinas. Yung bansang Pilipinas. Kasi sinasabi niya sa paragraph 13. Bakit niya tinawag na Eden ang Pilipinas? Because God created the soul, human soul. Ano pa human soul? Yung land ng Pilipinas, yung karagatan ng Pilipinas, yung atmosphere na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, at yung sinasabing region of the sun. Diyos ang lumalang niyan. Sino bang maglalalang niyan? Wala nang pwedeng gumawa ng sun. Itong sun, kaya mo bang gawin yan? Hindi mo kayang gumawa ng sun, hindi mo kayang gumawa ng region. Ano ba yung region? At ano yung sun? Ayan ang hindi naiintindihan ng mga inchik. Kaya nga, kung wala kang dignidad sa Pilipinas, hindi mo kayang ipaliwanag yung sinasalita ni Jose Rizal. Gagawa ka lang ng kasaysayan ng lulo mo. Pero, hindi mo naman na alam kung ano yung mga salitang yan. Okay, parang mo sasabihin na you are descendant of Rizal kung hindi mo naintindihan yung salitang Eden. Yung salitang Eden, salitang araw, yung region, hindi mo alam. Hindi mo alam may paliwanag to. Kung may diba? Ang pinaglalaban ni Dr. Jose ay tahanan. Kung may tahanan ka, ibig sabihin may lote ka. May land title ka. Kung inchik na ang nandoon sa gobyerno mo, tatanggal, ipapakain nga sa iyo ni Duterte ang land title. Ay, sino ba si Duterte? Hindi ba isang inchik siya? Galing siya sa Xiamen. Wala siyang legal title kundi yung skiinan. Si Domingo Lamco. Si Domingo Lamco nag-convert ng Roman Catholic. After mag-convert, hindi niya naintindihan kung ano yung Eden. Okay? Hindi niya alam yung sun. Gusto niya, kanya din. Hindi niya alam yung Sea of the Orient. Pero gusto niya lagyan ng 9 dash lines. So, gano'n yan. So, hindi niya naintindihan yung Sea of the Orient. Hindi niya naintindihan yung sun. Hindi niya naintindihan yung region. Hindi niya naintindihan yung Eden. Pero, nag-convert siya ng Catholic. Kung Catholic o galing ka sa Xiamen, sa China, Muslim ka, galing ka sa China, hindi mo alam yung salitang Eden, paano mo sabing mahal mo yung Pilipinas? Kasi si Dr. Jose Rizal, mahal niya yung Pilipinas. At yun yung sinasabi niyang Eden. Di ba? Kasi itong last will yan. Ano yung mga kahilingan ni Jose Rizal? Gusto niya bang maging pambansang bayani ng China o pangbayan na bayani ng genealogy of Fujian ancestry? Diba di naman? So yun ang pinapaliwanag natin dito. Okay? So yan po ang ating kasaysayan ng Pilipinas at susundan pa ulit natin yan. Gusto ko lang kaya natin inuulit-ulit kasi nga para maintindihan ng mga kabataan kung ano talaga ang kasaysayan ng Pilipinas. Okay po. Salamat ng marami. Pagpalain tayo and God bless you all. Thank you very much. Amen.